Hello guys, happy Wednesday. Ayan, today is May 6. Time check, 3:55 PM. Sana naririnig nyo ako, gumamit na ako ng mic kasi naka-high tong ating exhaust. Ayan, magluluto ako ngayon ng ginataang bilo-bilo. Pero dahil kulang-kulang ang ingredients ko guys, nakakita lang kasi ako ng coconut milk dito sa pantry. Ayan, tapos nung nagliligpit ako nga dito sa aming kitchen, nakita ko tong glutinous rice. So sabi ko, yan, pwede na yan. And andun nga sa box, dun ko yan nakita. Pero hindi ko rin nakita guys yung sago, yung maliliit na sago. So ang ilalagay ko lang bilo-bilo. So ayan, papakuluan ko lang to, takpan na natin, and then ilalagay ko na yung bilo-bilo. Pwede na yan. Wala tayong nabiling ibang ingredients, yung saging, langka, saka ano pa ba. Ayun lang naman yung nilalagay ko sa ginataang bilo-bilo. Okay na yan guys. Ayan. Tulog si Riley. Pero kanina, nung inuumpisahan ko na tong pagbilog ng bilo-bilo, umiyak siya. So pinuntahan ko. Ayan, binigyan ko muna ng pacifier. And then, ayan, natapos ko naman to. Umiyak konti, tas nakatulog din siya. And si Hailey, ayan, gising. Dapat matulog yun na ngayong hapon, kaso mukhang hindi aantokin. Ayan, binigyan ko ng dede, kaso hindi naman nakatulog. So, magluto tayo ng ginataang bilo-bilo, merienda. Medyo, meron pa kaming i-unpack guys. May ilang boxes pa dyan sa din. Ayan, kunti-kunti na namin na ilalagay yung ibang gamit dito sa kitchen cabinet. So, ayun. Kanina nag-laundry na ako. So, parang araw-araw guys, naglalaba ako. Kasi nga, ang liit ng aming washer. Ayoko siyang punuin ng punuin para at least mawash naman ng maayos. Ayan. So, ngayon, beddings ulit, tapos yung damit ng mga bata. Ayan. Tomorrow, magsasalang na naman ako. Damit ng mga bata, hindi ko rin natapos kasi ang dami na. And nakatiklop na din ako, ayun sa lamesa, yung natiklop ko. Mamaya ko na ulit ilalagay siguro dun sa mga lagayan. Ang dami pang kalat, especially dito sa kwarto ng mga bata. Nakakalat yung mga damit. Tutupuin pa. Yung mga toys din niya. Yes. Ay, anong ginawa mo dyan? Hala ka, nakuha mo yung sanitizer. Oy, kaya pala ang bango-bango, Hini. Lagot. Ay, nako. May batang makulit. Pinaglaruan na yung sanitizer. Oh, wipe. What did you do? Oh, wipe mo yan. Wipe mo. Gloomy ang weather namin, guys. Ayan. And mahangin. Si Harold pumasok ng work yun, kaya tatlo lang kami dito. Marami pa rin aayusin dito sa bahay, guys. Pakunti-kunti. And, ayun nga kanina, asa na yung phone ko? Nagulat kami, hawak ko yung phone ko. Bandang mga 2 PM yata, past 2 kasi nasa work na si Harold. Nag-emergency alert, tumunog yung cellphone ko. Si Hailey nga nagulat nagpunta dun sa isang kwarto. Yan, nagte-test lang naman sila sa BC Emergency Alert System. Yan. So, feeling ko lahat dito sa BC, tumunog yung mga cellphones. Ayan, nag-alert. Antayin lang natin tong kumulo. 16 degrees kami guys, oh. Feels like 16. Niisip ko, baba kami ng mga bata. Nung isang araw kasi, baba kami dun sa 7th floor. Pinaglaro ko si Hailey sa slide. Kaso naalala ko, wala pala yung baby wrap ko. Iniwan ni Harold dun sa kotse. So, ang hirap dalhin ni Riley kung bibitbiting ko lang siya sa kamay. Mas okay naka-wrap. Kasi Hailey, ayan, hawakan ko yung kamay. At least makakagalaw tong kamay ko sa mga bit-bitin namin. Yan, next time na lang, ipapaket ko kay Harold yung baby wrap. Para pag sa hapon, pwede kaming pumunta sa rooftop
Yan, minsan i-tutor ko kayo guys dun sa rooftop. And then sa 7th floor, yun yung play area. Tapos sa 7th floor yun. 2nd floor, meron dong amenity room. Yan. And then meron dong gym, maliit na gym. And then merong patio. Tapos meron dog park. Yan. Ipapasyal ko kayo guys dun. Kapag nagka-oras ulit kami or kailan ba? Try ko this week or next week. Yan. Tomorrow, Thursday, dito lang naman sa bahay. Kanina nga, nung nilagay ko na yung coconut milk, dahil, ilan ba yung nilagay ko dito? Parang sa 2, low lang. Biglang, grabe yung usok. More dede. Ala, pangatlo mo ng dede yun, Hailey. Where's your, dede? Asan na yung bottle mo? Ay, ito pala. Di ka pala. Ayun, nakalimutan na ni Mami. Kala ko nabigay ko na. Ito pa pala. Oh, this one na. Sorry! Ayun, ay dede mo. Kala ko nabigay ko na. Ito pa pala sa warmer niya. Kaya, ayun. Sa Friday, yung schedule namin sa Bigway Hot Pot. And then, baka daanan namin sa may East Vancouver yung breast milk na binibigay. So, ayun. Sayang din. Yung naka-chat ko is Pilipina din. So, ayun, meron na naman tayong stock up ng breast milk para kay Riley. Minsan si Harold, sabi niya, nung nagluluto na siya dito, nababagalan daw siya doon sa pag-init. Ayan, tinatansya-tansya pa namin yung paggamit nito. Kaya, ayun. And itong freezer nga namin guys, pwede na kaming mag-stock up ng mga breast milk ni Riley kapag meron kaming nakita sa group. Kasi nga malaki na yung space niya. So dalawa siya, itong freezer. Dalawa na yung storage niya. Hindi pa nga namin napupuno eh. Pang 1 week lang yung grocery ni Harold last week. So, ayun. More space na para sa breast milk ni Riley. Mamaya magliligpit pa ako ng mga damit. Ano pa ba ating Yan, yung mga gamit pa sa washroom, kailangan ko pang i-organize din. And I think hindi pa ako tapos maglagay ng liner dito sa cabinet eh. Medyo magulo pa yung iba. Update ulit guys mamaya. A few moments later. Alam nyo ba, nakita ko yung tapioca pearls oh. Naluto ko yung sago. Kaya nailagay ko na rin dito guys. Ayan na. Oh, diba? Meron na siyang sago. Ayan na ang ating ginataang bilo-bilo. Ang dami nito. Naalala ko si Mama. Nakakamiss si Mama. Ayan. Dalawa kaming nagmimerienda nito. Si Harold kasi, hindi siya mahilig sa ganitong dessert or merienda. Gusto niya yung leche flan, puto, biko. Pero yung mga ganitong may gata, hindi siya mahilig. Kaya, ako lang yata uubos nito. Yan. Lalagay ko na lang sa rep para tumagal. Kasi nga may gata. Shout out Mama. Nagluto ako ng ginataang bilo-bilo. Yan. Wala akong ibang ingredients eh. Ano lang to, mabilisan. Kasi nakakita nga ako sa cabinet ng coconut milk. So, magluto tayo nito. Nairaos kong pagluluto guys ng tulog si Riley at ano rin siya, pagising-gising. Ngayon, nakita nyo sa clip, bit-bit ko siya, buhat-buhat ko habang hinahalo-halo ko yung tapioca pearls kanina. Ayan, naibaba ko na naman siya ngayon at nag-iiyak na naman. Binigyan ko ulit ng pacifier.
Matulog pa siya ulit. Kakadede lang din niya kanina eh. Kaya ayan. Ang hirap kapag walang walang support system. Tatlo lang kami dito. Ayan, tapos nasa work si Harold. Ayan. Mas okay talaga pag andito si mama. At least may kasama ako mag-alaga sa mga bata. Eh, wala eh. Umuwi muna ng Pilipinas si mama. Kaya, tiis-tiis. Madami din naman ganitong mga Pilipino na wala rin silang support system sa mga anak nila pag ganitong mga naka-maternity leave. Kinakaya naman nila. Siyempre, kakayanin din natin. Yan. Akala ko hindi ko mailuluto itong ginataang bilo-bilo. Kasi nga paputol-putol at si Riley, pagising-gising din siya. At si Hailey, makulit naman. Hingi ng snacks. Ayaw ko tantanan. Hindi naman siya nakatulog, guys. Binigyan ko ng dede. Wala. Ang tibay. Sana mamaya maaga siyang matulog. Mag-bedtime na kami siguro mga 8:30. Yan, kasi 10 PM pa dadating si Harold eh. Kahapon nga guys, hindi ako nakapag-vlog. Natulog kami, 3 kaming tulog. 5:30 hanggang 7:30. Bumangon na nga ako ng 7:30 ng gabi. Tapos tulog pa si Riley at Hailey. Si Riley, mga after 10 minutes, siya naman yung nagising. Tapos si Hailey nagising niyang kagabi 8:30 na. So ang haba rin ng tulog niya. Kaya sabi ko nga kay Harold, ang ganda nga i-co-sleeping ni Riley. Kasi talagang humahaba yung tulog niya pag katabi ako. Nakakaramdam din siya kapag bumangon na ako. Gising na din siya. Pero at least nakapagpahinga kahapon. Kasi maaga rin talaga ako nagigising. Tapos yung puyat din sa madaling araw. Eh ngayon wala. Hindi kami nakanap at nagluto ako. Ito pala yung ulam namin kanina guys. Luto ni Harold tong talong. Yung may sabaw and then may nilagay siyang gulay dyan. So yan na rin yung dinner ko mamaya. Kailangan ko lang maglabas pala ulit ng uulamin namin for tomorrow. Ayan. Mukhang luto na to guys. Ayan. Okay na to. Okay, babangon natin to. Ayan. Kain tayo guys. Shout out Tita Kai and Tito Bob. Favorite daw ni Tita Kai yung ganitong ginataang bilo-bilo. Kaso tita, ito dalawa lang ang ingredients ko eh. Bilo-bilo and sagulang. Yan. Tumawag pala sila sa akin kanina, nag-video call. Nasa Kelowna sila. Yan. Pasyal sila sa, anak nila sa US. Long drive lang sila. Ang galing. Tapos ngayon, back to Kelowna na sila. Yan, tita, you're always welcome here sa aming bahay kapag mapapadpad ulit kayo ng Vancouver. Dito na kayo magstay sa amin. Huwag na kayo mag-hotel. Yan. Meron na kaming room for you. Yan. Enjoy Kelowna. Nakakamiss ang Kelowna, guys. Ganda talaga dun. Maganda ang weather daw kanina eh. Yan, kaso nga, mabilis or maaga magsara yung mga shops sa mall dun, guys. Parang, sabi nila tita, parang 8 PM yata, sarado na daw. Hindi sila makapag-midnights na kasi nga, sarado na daw ng maaga. Eh, sa Toronto daw, 10 PM pa eh, nagsasara yung mga stores. Kaya, ayun. Sabi ko, parang hindi ka pala makakapag-crave ng midnight snack kasi sarado na yung mga tindahan. Ayan. Pwede na to guys. Parang naririnig ko si Riley umiiyak ulit eh. Oh, that's real good.
Morning guys, happy Thursday! Pakita ko sa inyo ang aming ulam. Yan ang luto ni Harold. Sinigang na pompano. Time check, 11:24 a.m. Yan. Medyo nakiklean up na namin tong kitchen. Naiba na naman yung setup. Dito na pinwesto ang milk warmer. Ayan. Ayan ang sterilizer. Ayan na yun. Say hi guys. Wala akong mic oh. Kala mo ah. I don't have mic. I don't have mic. Ay, papalang basura. Update guys. Ano oras na? 12:15. Ayan. Kaming tatlong girls dito sa kwarto. Si Harold outside. Ako lang po siya. Nasa labas siya natutulog kasi may sakit. Nanonood ako ng vlog ni Crystal. Ayan, nasa sala. Tutulog. Oh, that's real good. Oh, that's real good. Oh, that's real good. Oh, that's real good. A few moments later. Yummy? Hindi. Yummy? Oh, may electric fan to. Try natin ang hair mo. Yummy. Pag walang pasok si Daddy, nakakaluto ng breakfast namin.
Ito na guys yung nabili namin. Storage rack. Ayan. Nasembol na ito ni Harold. Mataas to actually. Ilang pang layers to? 3 din, no? 6 layers. 6 layers siya. Kaso kinalahati lang muna ni Harold para at least abot ko yung mga ilalagay namin dito. Ayan. Storage to sa den. So, sinukat na ni Harold yung size nito sa den. So, okay naman siya. Ito, i-assemble ko yung isa. Assemble niya yung isa pa. Kasing height din ito, di ba? Yeah, kasing height. Ay, Or- hindi, mas mababa din kasi walang gulong. Okay. Pero ganito din siya, di ba? Oo. Para magiging Wala tatlong lang layer gulong. din. Yan. So, makakapag-organize na kami ng ibang mga gamit na nasa box or yung mga iba naming kitchen appliances dito na ilalagay. Yan, kasi ang dami pa rin box dun sa den namin. Mukhang matibay na. Pero syempre, made in China. And eto guys, nakita ko tong posting sa Facebook Marketplace. Minessage ko kasi ang dami niyang pictures ng iba't ibang sizes nitong storage rack nga. So, sabi ko, minessage ko, sabi ko magkano. Tapos sabi nga niya kung anong mga size. Tapos binanggit nga niya na meron silang warehouse sa may Kent. So, pinuntahan ni Harold ngayon. Ayan. Mas okay na rin puntahan kaysa through punta kami Facebook Marketplace mag-usap. So, ayan. Ang dami rin namin chinek sa Marketplace, mga nagbibenta ng second-hand na rack. Ang mahal din, no, Han? Saka, yung ano din, yung size din, hindi rin ano dun sa den namin. Tapos eto nga, ayan. Swak naman siya. Mahal ang benta nila. Mahal ang benta, yan. Saka ito, final price na din nila to. And hindi na pwede itong i-return. Yan, malalagay na natin ang ibang gamit. Yan, kagaya nitong aking mixer. Dahil hindi na masyadong ginagamit, ayan natin, ilagay mo lang sa ganyan. Sa ilalim ko siguro ilagay ko. At least kung mag-bake ako, easy. Easy access. Ayan. O, diba? Ilalabas ba natin yung ice maker? O, dito muna. Dito muna na, di pa naman ganun summer. Ito naman ice maker, guys. Sa summer na namin ilalabas to. Ayan. Ilagay sa ilalim din. Yan. Ayun, ano pa iba namin Kailangan siguro natin talagahan ng clear storage, no? Para alam ko yung nasa, yung laman ng ng storage na yun. Kung clear, makikita mo kagad from the outside. Gastos na naman. Ayun lang. Meron ako dyan isa. Ilan ba yung gano'n natin? Saan natin nabili yun? IKEA? Alam mo na. Nasa Nasa storage sa baba. Yung gano'n natin. Kailangan natin nun. Marketplace na lang, second hand. May nakikita ko $5. Pwede na ba yun? Oo. Clear bin. Pwede na yun. $5. Yeah, mag-check naman ako sa marketplace. Ano ba bang pwedeng ilagay? Pwede na yun. Basta ayusin ko to. For now, siguro boxes muna. Kasya ba yung box na yan? Pagpatong-patungin na lang muna. Katulad nito. Itong box na to, ang dami na to. Pang to? Kitchen. Kagaya itong box na to. Ito guys, kitchen and mga pang-bake to Ayan o. Diyan ko na muna pinagsama-sama lahat. May gamit pa pala si Hailey dyan. Yung kanyang, pangkain. Dami. Nag-platter na din kami. Dami pa din. Ayan yung isa. Bigas. Diyan mo lagay bigas. Itong isa mababa. Sponge. Saka yung sponge tuloy. Yung kitchen towel na doon na malaki din. Pwede na rin dyan. Ito. Yung binubuo ni Harold. Iyan. Kinalahati. Yan. Pwede naman pala. Pwede Siguro naman isa na lang kalahati. talagahan bibili natin. Hindi tayo bibili ng isa pa. Hindi na. Okay na tong isa, no? Okay na yan. Yeah. Pag sobrang taas, masyado rin mabigat, tsaka hirap O saka hindi kasya dyan 4, no?
Ha? Hindi kasya dyan magiging apat. Kasha? Kasya pa din kapag ganitong ginawa mong dalawa din? Doon sa isa pa? Oo. Oo, kasya pa rin pala. Okay. One eternity later.